day mga kabeshi! Welcome po sa inyo dito sa nag-iisang multi-talented show na kung saan ang mga abilidad at talento ng mga kabataang bigyan ang bida dito. At sa episode na ito ay isa na namang artist ang pinatunayan ng kanyang ang king galing sa naganap na 3 de Mayo Festival of Arts. Yan, so 3 de Mayo Festival of Arts. Ang guest natin ngayon ay ang first runner-up ng naganap na charcoal painting competition. Kaya tara na mga kabeshi, samahan niyo kami at kilalanin natin siyang mabuti. Dito lang yan sa nag-iisang youth-oriented show dito sa syudad ng Vigan. Ito ang Rise Up Viganyo! At yan, welcome back mga kabeshi. At finally, kasama na rin natin ang ating special guest para sa episode na ito. At masasabi nga namin na hindi lang yung mga artworks niya yung maganda, kundi the artist herself. Yes. So yan. Hi Ate Christine. So, pwede ba naming malaman yung mga bagay-bagay sa'yo? Your full name, your age? I am Christina Agustin po, 20 years old, and yun po. So may we know who are your proud parents naman natin? My proud parents po is si Mama and Papa, si Francisca Agustin and Christopher Agustin po. They are happy po sa achievement na nakuha ko. Talaga namang sa angking mong galing sa arts, ate. Alam namin na proud yung mga parents mo. May we know kung ano ba yung work din pala ng parents mo? Si Papa po is welder po siya and driver po. Yan. So, alam namin na napaka-talented mo sa larangan ito. Pero gusto naman naming malaman kung paano ka ba nag-start sa paggawa ng art? Since I was a kid po, nagdo-drawing na po talaga ako. And ditong pandemic lang po talaga ako nag-practice na talaga dun sa passion ko, which is yung pagdo-drawing po. And lockdown din po kasi and walang masyadong ginagawa. Kaya yun po yung naging, parang yun po yung pangpalipas oras ko po na activity. Yes po. So talagang nung pandemic, ate tsaka Vince, is maraming mga talents, mga skills yung na-polish natin and na-discover natin. Ikaw ba Vince, nung pandemic, anong talent o skill yung natuklasan mo sa sarili mo? Ako nung pandemic, natuto ako bumakflip eh. Joke lang. Syempre, tumawa ka. Joke lang. Ayun, sa sa akin naman, pagkanta. Tsaka sa instruments, gitara, yun naman sa akin. Doon ka palang nag-start? Doon pa lang ako nag-start. Then, as of now, di ko pa siya napapolish kasi putol-putol. Sample. Walang gitara, sir, next time. So, ayun nga. Ano naman tawag sa art style na ginagamit mo? Wala pa po ako talagang sariling art style, pero I'm on the journey of learning pa rin po yun. Yung alamin kung ano po yung art style ko. Kasi maraming iba-ibang art style, Yes. ate. Tapos, ano naman yung masasabi mo na syempre napakarami yung naglaban-laban sa competition na out of all of them, ikaw yung nagwagi? Syempre po masaya. Syempre biruin nyo po yun. Sa dinami-rami ng mahuhusay at magagaling na mga artists. Tapos isa po ako sa nanalo. So nagulat po talaga ako na unexpected po para sa akin. Ilan ba kayo naglaban nun, ate? Around 20. Kasi marami din talaga. Marami yun, syempre. Maraming talented na bigay nyo. Oo, when it comes to arts. Is it your first time ba na sumali sa mga ganitong competitions or nasali ka rin naman na? Sumasali na po ako. Sumasali ka. Yan, nahihiya si kabesh ate Christine sa atin. Kalma lang naman. Ano yung mga naging experiences mo sa mga competitions na sinalihan mo? Pwedeng itong nakaraan lang na 3 de Mayo. And what is your most unforgettable one? Siyempre po, exciting para sa akin kasi panibagong tawag din,
experience. And And yung unforgettable ko po is ito pong 3 de Mayo kasi nanalo po ako. Ay first trophy ko po yun and first place po. So, ano po talaga. so yun yung pinaka first ever na panalo mo talaga out of all your competitions, ate? Or nananalo ka na rin naman noon? Ay, ito po yung first. Oh, wow! So talagang ito yung magiging masasabing unforgettable Forgettable one. Kasi first So yung 3 de Mayo Festival of the Arts, ate, yung pinaka first win mo pala na talaga. So we understand kung bakit napaka-memorable at yun yung unforgettable one mo. So tanong lang namin sa'yo, ano nga ba yung inspiration behind dun sa artwork mo? Kasi nakita talaga namin iba-iba yung angle at saka yung mga style na ginawa nila. Yung sa'yo naman, ano yung story behind Mata ng Manlalakbay? At ayan na nga mga kabeshi, gustong-gusto ko kasi na nagbabasa ng mga ganito, yung malaman yung story behind an artwork. Kaya thank you, ate, for giving me the honors. So, Mata ng Manlalakbay. Itinatagong paraiso ng lungsod ng Vigan. Ang obra ay nagpapakita ng isang malalim na pagtingin sa kagandahan at kasaysayan ng Vigan, isang lungsod na kilala sa kanyang makasaysayang mga istruktura at kultura. Sa pamamagitan ng sining na itim na paglikha or charcoal, ang Mata ng Manlalakbay ay maaaring magbigay ng pagkakataon sa mga manonood na masilayan at maunawaan ang kahalagahan at kagandahan ng Vigan, pati na rin ang mga kwento at alaala na bumabalot sa lungsod na ito. Ang obra ay nagbibigay diin sa kagandahan ng pagtuklas at pagpapahalaga sa mga natatanging tanawin at kultura ng Vigan. Yan. So, ate, maganda yung story or yung idea behind. Yes. So, nakita mo na ba yung artwork ni Ate Christine? Ay, nakita ko na. Actually, I've been dun sa competition. Napadaan ako nun. Then, yung part na nag-award na ata sila. Kasi one of my friends kasi nakipag-compete din. Si Ate Chelsea. Nakipag-compete din siya. So, ayun, nung nakita ko yung artwork ni ate noon, it was unique. Yun yung masasabi ko. Napaka-unique niya. For a charcoal art. Wow. So, saan ka ba nag-aaral, ate? So, para naman malaman namin kung anong school yung proud at meron silang napaka-talentadong artist. At ano yung course mo? Nag-aaral po ako sa UNP, University of Northern Philippines po. And I'm taking the Bachelor of Fine Arts and Design, major in painting po. Yung course mo, ate, is it your first choice or meron ka pa bang ibang choice before mo siya pinursu? Hindi ko po talaga ito yung course na kukunin ko kasi nga po mahal at saka magastos. Pero ito po yung gusto ko talagang gawin hindi ko makita yung future ko nang hindi gumagawa ng art. Kaya dito po ako kinuha yung course. And yun nga, ate. Kasali ka ba sa mga club sa school nyo? Mga art club, ganun, organizations? Kasali po ako sa ang tawag doon? Kasali po ako sa AO or Arterial Organization. So, ano po yung main point ng organization natin? Ano yung ginagawa niyo doon? Yung purpose o nila. yung purpose? Kasali po ako sa AO. Yung role ko po doon is photographer po. Yun po. So, how about naman sa loob ng inyong tahanan, ate? May mga kapatid ka ba? Meron po. So, bali, ilan kayong magkakapatid at pang-ilan ka? 6 po kaming magkakapatid and pang-4 po ako. Oo, 4. So, Vince, English ng ilang kayong magkakapatid? How many are your children? Hindi, joke lang Next question. Okay, so para sa'yo, ate, sino yung pangarap mo na ma-drawing? Or kahit anong artwork na pwede mong gawin sa kanya? Yung pangarap ko pong ma-drawing is yung
family picture po namin. Kasi busy po ako sa school, sa mga plates, and sa mga commission na ginagawa ko po. Pero, tapos hindi ko po, parang nawawalan po ako ng oras para gawin yung family picture po na gusto kong gawin. Maganda rin yun kasi galing sa'yo mismo yung magiging family picture nyo. Ang portrait nyo, no? May sasabit na sa bahay nyo, ate. So yan, ate. Ano ba yung artwork na favorite mo mula dun sa favorite artist? Yung favorite ko po sa kanya is yung favorite ko pong gawa niya is yung The Persistence of Memory po. So, anong may meaning ba yun behind that art, ate? Hindi ko po alam yung talaga exact meaning niya, pero parang ang ganda lang po kasi nun, tas parang ang ganda po. Ikaw ba, Vince? Sinong favorite artist mo? Favorite artist ko? Si the classic, Leonardo da Vinci, syempre. Anong artwork ka? Sige, si Juan Luna na lang sa akin si Juan Luna. Yung spolarium kasi siya, abstract realism yung art kasi ni Juan Luna. Yun din ba yung favorite song mo? Hindi ako nakikinig sa Eraserheads eh. Siya, maka-cancel ba kami? Hindi, pero di ako nakikinig sa Eraserheads. Pero back to the spolarium kasi. Alam niyo ba mga kabeshi, na yung babae na umiiyak doon sa right side ng painting, siya si inang Pilipinas. Then yung dinadrag na katawan ng mga Spaniard na soldiers, yun naman yung dead system ng Pilipinas nung pinamamahalaan tayo ng mga Espanyol. Totoo ba yan? Totoo. Sabi sa akin yung Manduna sa panaginip ko. Hindi, joke lang. Nakita ko sa article. May nabasa akong article na. So, ano naman yung favorite piece mong drawing mo, ate? Your own masterpiece, kumbaga. Favorite piece ko? Yung mata ba na yun na may lalakbay or may iba ka bang artwork na hindi pa nakikita ng iba? Siguro po yun kasi parang nagbigay po siya ng daan para sa akin para maka-ano din po dito. Like opportunity. Yes po. Pag-start ng journey si ate sa... Hindi lang yung artwork niya, yung paglalakbay, kundi even her. So, sa mga free time mo naman, ate, ano yung usually na ginagawa mong pangpalipas oras? Mag-drawing. Mag-drawing talaga. Ikaw ba? Anong ginagawa mo? Pagpalipas oras ko, minsan nag-drawing na lang din ako eh, pero no choice. Nag-drawing ka? Nag-drawing ako, hindi mo alam. Siyempre, yung drawing ko, hindi siya basic lang talaga. Ginagaya ko, nandun yung yung nasa phone ko, gano'n. Di ba yung si OJ, nagdrawing din? Yes, nagdrawing siya actually sa art account niya, sa Natalie na account niya. Nagdodraw siya, vlog ko na din. Then, ayun natin, di ba as you said natin, nagko-commission ka na ba? Okay lang ba na kahit isang group yung magpa-commission sa'yo? Like group picture siya, ate? Group pic siya. Yes po, meron na din pong nagpa-commission ng group. Ganun. So, bali, mas mahirap bang gawin yung single person or as a group, ate, for you? Para po sa akin, mas mahirap yung group kasi mas maliliit po yung mga mukha doon and mas detailed po yung kailangan talaga. So, usually ba ate ng mga group na ginagawa mo, families ba sila or group of friends, organizations, mga ganun? Yung mga dinodrawing mo ate, anong type of group sila? Like usually ba family? Ay, family Family talaga. Pero yung family portrait niyo pa, hindi mo pa talaga siya nasa-start. So, yun yung goal niya. Nasa-start na niya. So, ate, di ba, as you said, sa detail, sa detalye ka nahihirapan. Paano naman if hindi mo art style yung gustong ipagawa sa'yo nung nagpapa-commission? Sa sinabi ko nga po kanina, wala pa akong sariling art style. Pero sa gusto po nilang pagawain, mas G po ako dun kasi mas parang gusto ko po ng challenges. Mas matututo ka pa. Room for improvement. Pero ate, how about naman dun sa, let's say, sa pricing? Paano if ever may pagpapagawa sa'yo and napakahirap talaga nung artwork na kailangan mong gawin yung commission, pero let's say, hindi masyadong worth it yung price na ibibigay na sila sa'yo, pagpapatuloy mo pa rin ba siya? Sa umpisa po kasi isinesend ko na po sa kanila kung
paano po yung pricing ko. Opo. So, naranasan mo na ba ate na may nag-change or may tumawad sa'yo sa pricings mo? Yes po, meron po. Binabawasan ko naman po ate pagka gusto po talaga nila na magkaroon ng isang portrait po. Maganda yun kasi di ba isa yun sa mga nagiging issue sa art commission, parang yung mga nagigets namin dito ate ng mga kabeshi, which is yung problema talaga nila is yung sa price range kasi may mga iba na nagrereklamo while hindi naman aware of how much it takes time. Kasi gaano ba katagal ate tagawa ka ng mga art commission? Hours lang ba or inaabot ka rin ba ng days? Inaabot po ako ng days pagka hindi po tuloy-tuloy. Pero nagagawa ko naman po siya dahil po sa matagal na akong gumagawa din po ng portrait. Kaya ko po siya ng isang araw pero dire-diretso po. At ayan mga kabeshi, marami tayong nalaman tungkol kay Ate Christine. At sa aming pagbabalik ay may konting pasabog tayo para kay Ate Christine. Wala mo na maglilipat ng channel dahil babalik pa ang Rise Up Tigenyo! At yan, welcome back mga kabeshi. Meron tayong isa pa na gagawin para kay Ate Tin. As an artist, dapat malaman din naman natin kung ano nga bang mga viewpoints niya sa iba't ibang artworks. Kaya, meron kaming 5 artworks na ipapakita at aalamin natin kung ano nga bang say niya sa kanila. So, mga kabeshi, ito ang anong say mo. So, Ate, are you ready for this little challenge? Warm up muna. Konting warm up ate. Paano warm up? Ito, para Yan, sa first una. na papakita mo natin sa mga kabeshi natin. Ayan mga kabeshi. Nagpapakita natin kay ate. So, Yan. ano say mo dito? Te? Parang ano siya, parang, ano ba yung tawag dito? Clock. Aba. Parang orasan siya na makaluma, na parang orasan ng time traveler, parang gano'n, and parang crack siya kasi parang paano ba yun? Yan. So, nakikita natin yung idea ni ate. Orasan ng time traveler or like a vintage clock. So, para siyang yung naka-locate malapit dun sa simbahan natin na malaki together with yung tower and then kalesa. So, parang ano siya, travel back to Vegan City. Yes, the Ganun. old vegan, ganun. I mean, nakikita pa rin naman natin siya dito sa modern vegan natin, no? Yung clock tower natin, yung mga kalesa, then the road, nakikita pa rin natin yan. Ikaw, Jimin, anong pagka-analyze mo dito sa, ano na to, sa artwork na to? I think yung napipicture niya yung tagline natin na travel back to vegan or travel back to history. Kasi makikita talaga natin yung like pagbabago ng oras and then yung mga symbol ng Vegan City, yung kalesa natin, the tower, and then yung banner na Viva Vegan. So, may dagdag ka pa ba ate or shall we move to the next one? Wala na po. Yan, Okay, we'll move to the next so, one. yan. So, last picture mga kabeshi. Yan. Ito. So this one is, ano bang ginamit dyan ate? Oil paint? Watercolor. Watercolor. So ano namang say mo dito sa second one? Parang ano siya, yung isang artwork na nagpapakita ng Ano ba nga yung say? Scarf Ano ba yung halo? ba to, sir? Scarf ba to or hair? Or Scarf. Scarf. Parang scarf. Yes. Let's say a bell from vegan. Yes, then ito is ano to eh. Sa pagkakalam mo na to, flowers. Siguro Yes. parang flowers. Siguro is mother and daughter or sister to Sister to ganun. sister. Like a picture of siguro. Sister or mother's love, ganun. Pero ba't siya nakatalikod, Vince? Siguro kasi hindi ko din alam eh. Baka malay mo sinusurprise siya nung sister or mother niya. Pero parang malungkot kasi yung may hawak ng scarf. Kailangan niya ng surprise. Ganun. Malay mo surprise, di ba? Kailangan niya ng pampasaya kaya bibigyan siya ng flowers. Ganun. Ayan. So ano naman yung masasabi mo na lang ate, let's say dun sa color scheme na pinili niya? Kasi compared dun sa ibang paintings, this one
medyo parang malungkot yung vibe niya. More on Medyo cool side. Cool siya. So, shall we move to the next one na? Ate? Or do you have anything to say pa? Ikaw ba? Siya yan. Hindi siya yan. Siya yan, sir? Siya yan yung bata. Malay mo naman, nonchalant yung bata. Nonchalant. Kaya nakatalikod. Nonchalant ka ba, Vince, o OA? OA. So, yan, last picture. Now, So, next let's one. move sa next one. Whoa. Ito naman is naka-canvas. Ano masasabi mo naman dito sa whole picture kung ano, paano yung pagka-interpret mo sa kanya? Ano kaya yung meaning sa likod nito? So, ito naman ate is made out of paint na talaga. Yes. Oil paint, if I'm not mistaken, no? Hindi ko lang sure, di ako artist mga kabeshi. Or, ano siya, parang maliwanag sa labas. Parang nasa frame siya. Oh, yeah. And nasa dark, parang nasa loob siya ng dark. And parang may dugo ata yung mata niya. And, Kikita natin na yung may drift effect siya of Nagdi-drip blood. ng blood. Blood as tears. Siguro, picture of a woman Yes. going on through something na hard in her life. Something sorrowful, no? Mm-mm. How about the colors, Ate Roma? Ano masasabi mo sa kanya? parang, Okay, yung ganun, okay. Maganda na. yes, maganda. Maganda kasi Na, may sarili-sarili tayong grasp kung ano nga ba yung maiisip natin on each artwork. Kasi ikaw ba, Vince, yung babae looking at her, ano ba yung like picture mo sa kanya? Who is she? Parang gano'n. Siguro para sa akin is, sir naman eh. A woman standing, standing on her own foot na tawag dito na she's dealing with the problem. Then tawag dito, nilalabas niya din ng sarili niya lang din. Ganun. Or the woman can be like a mother, Oo, a yung mother. hardship niya. Or pwede rin na, as we are talking about history, pwede rin siyang picture of like Gabriela Silang. Gabriela Silang, good example din, no? Yan, so last two na ate. Last one. So let's move to the This next. one is medyo mabigat. And Yan mga kabeshi, last picture. To. The next How one about this? is mapuno naman siya sa colors. Vibrant naman siya na mga kabeshi. Ikaw ba ate, have you tried making something na parang ganyan na? Medyo makulay? vibrant. Oo. Or ano ate, nagsistick ka around charcoal paintings, ay, mga ganon. nagpe-painting din po. So, ano sa tingin mo yung ano naman yun? The meaning behind this, ganun. Kasi mukhang culture yung pinapakita. May lola na nagmamano, ganun. Mamano ba, hinahawakan niya ate, lampara naman. Ay lang, para kala ko nagmamano. Parang pagpapasapasahan ng culture sa new generation, Yes. parang ganun yung pagkaka-interpret ko. Kasi makikita natin yung parang box, and then yung banderitas connecting each other, parang picture of culture ng meron ng mga Ilocano, May kita natin dyan, syempre, the classic, kalabaw. English. Anong English? Anong Tagalog ng classic? Oh. Syempre, up to the next. Classico. Classic. Ito, medyo. Yan, so yan mga kabeshi. Up to the last. Last, ay wow. Ayan. Nag-give siya ng vibes ng nung book na I Love You Since 18 something ata. Picture of her own self. So naman yung mo ate, understanding or yung message na napupulot mo dito. Parang yung matanda parang binibigyan niya ng advice ata. Yung anak niya na parang ikaw. Siguro ang isa pang mapupulot natin dito mga kabeshi is like a mirror of the past. Nakikita Mirror of niya the yung past. sarili niya Yes. from now then on. Ikaw ba, Vince, if makikita mo yung sarili mo from the past, sa tingin mo, anong vibe meron ka?
Siguro matatakot ako. Ikaw, matanda ka na, makikita mo yung sarili mo from the past. Siyempre, baka mamaya nagde-deleryo na ako. Ano. Hindi ka mahingi ng advice or Actually, magtatanong. kung makikita ko yung sarili ko at kakausapin man ako ng sarili ko from the past, hingi ako ng advice. Hindi mo ba tatanungin kung anong itsura ni OG at that Siyempre, at that time? tatanungin ko. Ay, hindi. Siyempre, nasa ano ko yun, nasa puso at saka isip ko yun. Diba? Pero siguro tong art na to, sa'yo Jimin, ano ba yung kino-convey nung art? Kung ikaw ang tatanungin. I think siguro lahat mostly ng artworks, nag-focus sila around two things, history and culture. And this one kasi, yung ginamit na nila mostly, ginamit na niya talaga is around dun sa tao na. Makikita na natin yung change or yung growth of two different things. Kasi dito kasi is makikita natin sa Pilipiniana, and this one naman is parang more on katutubo na yung binibigay. Yes, traditional. Kultura. Mm-hmm. Parang, Espanyol na to. Apuwang Magiging natutunan. Apuwangod. Apuwang So Maria Clara and Apuwangod. Ganon. Yes, possible, di ba? That ano tawag Switching dito? of horror. From white to red. Okay. So yan. Okay, so let's... So ito na yung final na canvas, mga kabeshi. Fairness. Kitang-kita talaga natin yung effort ng bawat artist sa ginawa nilang mga artwork nila. So, ayun nga ate. Since tapos na tayo sa... Challenge natin. Challenge natin. Ano mga may bibigay mo na advice sa kabataan na gusto ring maging kagaya mo? Ayun. At saka sa amin na syempre graduating kami ni Jimin. Anong may advice? Sure na ba sa'yo? Hindi pa sure, hindi pa ako tapos eh. Pero ayun, anong may advice mo sa amin? May bibigay mo sa aming munting payo at sa mga kabataan na nag-a-aspire din na maging artist. Magpatuloy lang sila sa alam nilang na magpapasaya sa kanila. Yun. And sa advice ko naman, mas tatagan nyo yung loob nyo pagdating nyo sa college. Kasi kung yung activity kung yung assignment sa high school, doon, parang Mas mabigat pa talaga. Yes. Doble. Like triple pa, sabi Yeah. nila. And then dun na talaga makikita yung capabilities natin as students. So yan natin, thank you very much sa advice sa amin and sa advice natin sa ating mga kabeshis. So narinig natin yung sabi ni Ate Christine, ipagpatuloy lang. And I hope ate na ikaw din, ipagpapatuloy mo yung paggawa mo ng artworks. And gusto rin, para din lang sa knowledge ng mga kabeshi natin, syempre kasi baka mamaya may naghahanap sila ng pwedeng gumawa ng family portrait nila or hindi kaya sa amin na graduating yung graduation portrait natin. Mga gustong magpa-drawing, no? Memorable yun. Oo ate. So, meron ka bang Facebook page or account sa Facebook, IG, or anything na pwede nilang pagkontakan sa'yo? Yung Facebook name ko po is Christina Agustin and yung art page ko naman po is Christina's Art. Yan. So, sa mga kabeshis natin dyan na gustong magpagawa ng art kay Ate Christine, i-like nyo lang ang kanyang Facebook page or hindi mag-send kayo ng message sa kanyang Facebook account. So yan ate, pwede ka nang mag-shout out sa mga sumusuporta sa'yo, sa mga yan, so sa out of the camera, yung mga napaka-supportive na friends mo na talaga namang hina-hype up ka pa, sa families mo, friends, i-shout out mo na sila. Shout out sa kapatid ko si Catherine Agustin and sa mga si mama and papa and yung mga classmate ko na si Nico, Jonaline, Francis, Joanna, Joey, and si Cremar. Yun po. Yan. So, ayan na nga mga kabeshi, nakapag-shoutout na ang ating special guest. Huwag muna kayo maglilipat ng channel dahil magbabalik pa ang Rise Up Biggen You! Ayan, at once again, gusto lang namin magpasalamat sa iyo, ate, for gracing our show with your art.
at sa kagandahan mo na rin. So, meron ka pa bang padagdag na shoutout dyan? Baka may nakalimutan magtampo pag hindi na Baka may shoutout. si The Chosen One mo, mag-ano. Ay, Mga, may gano'n. Mga prop. Pauno, gano'n. Oo. So, yan ate. Pwede ka na mag-shoutout ulit. Shoutout sa iba pang kapatid, si Charlene Agustin, si Criselda Agustin, Carla Agustin, and Christian Agustin. And sa mga instructor ko po pala, si Sir Rodel, thank you po sa pagpayag na pumunta ako dito. So, ayun. And si Sir Jared po. Yes. So, may dagdag pa ba ate? Naiisip ka? Or yun na talaga? Wala naman na pala. Wala mang Chosen One dyan natin. Wala po. Actually, na-okay na siya. Yan si Vince Porket may chosen one na nga ano na. Pero, ang cute lang pala ng mga pangalan yung magkakapatid ate. Kasi pansin ko lahat kayo, letter Letter C. C. Oh. Sa inyo ba? May ganun? Hindi, ako kasi initial mga parents namin eh. Kasi akin kasi, si dad ko, Vicente siya. So naging Vince ako. At yan na nga mga kabeshi, nakilala na natin ng ating special guest sa episode na ito na siya namang talagang may angking kagalingan pagdating sa arts, lalo Yes. na sa charcoal Charcoal painting, arts. si Ate Christine. So gusto rin lang namin muling magpasalamat sa kanya dahil naglaan siya ng oras para makilala naman natin siya at para makilala niyo na rin naman mga kabeshi. Marami tayong natutunan pala sa kanya, Vince, di ba? Napakarami. So, Like, pati sa- hanggang ngayon, naghahanap pa rin siya ng specific Yes. art style na meron na kung saan is, yun yung ipa-follow niya. Kaya sa journey ni Ate Christine, good luck at sana magpatuloy ka lang sa paggawa ng art. At yung advice niya, di ba? Yes. Magpatuloy lang yung mga kabeshi Aspiring natin artist dyan yan. na gustong maging artist. Yan, so gusto po namin magpasalamat sa City Government of Vigan headed by Mayor Jose Bonito Singson Jr., Vice Mayor Randy Singson, to the City Councilors, city officials at department heads, to the City employees, SEPO and TV Gun Production. to all cameramen and editor of TV Gun, And please subscribe to our YouTube channel, TV Gun Production, and click the bell for the notification kapag may bago kaming upload. yan, so, and please also like our Facebook page, TV Gun Production. So Vince, ikaw naman, tayo mo naman mag-shoutout kasi si Ate Christine may pahabol pa siya. Dapat alalahanin mo na lahat ng mga gusto mong i-shoutout. At ayan Vince, ito na yung pagkakataon mo to take your time na batiin lahat ng gusto mong batiin. Kasi sabi mo nga, Mama, nasa TV ka na. Mama, nasa TV na ako. Mama Tessa Rebibis, I love you, ma. Then sa father ko nandyan sa bahay, love you pa. Tapos sa kapatid ko, si Troy. Then Ellie, kapatid ni OJ. Then si The Chosen One, si OJ na guest din natin dito mga kabeshi. Aliana! Yes, hello. Actually, nag-star siya ngayon sa, nagsusulat siya Right, ng siya. bago niyang Novel. which is What's Good Shane, a slice of life Sa genre. Wattpad. Yes, sa Wattpad. So anong username ni OJ? It's Mavrevochka. Ayan, magpapakita yun sa screen. Yan. So, panoorin tuloy. Ah. Panoorin nyo yung Rise Up Biganyo. Pero si OJ, basahin Basahin nyo yung mga novel novels niya. niya. Isipin mo na lahat ng gusto mong i-shoutout. Para may kulang pa kasi. Para may kulang pa eh. Ayan, isipin mo. Ayun! To my advisor na napakabait, Ma'am Ibe, shoutout po sa iyo, ma'am. Sa pagiging, naanos niyo po sa akin. Kahit makulit po ako, kahit lagi po akong absent. Thank you po, ma'am. And good luck po sa pregnant journey niyo. Pregnancy journey niyo, ma'am. Good luck po. Ikaw, Jimin, baka may gusto ko i-shoutout na The Chosen One mo din, Ang The Chosen One ko na lang siguro na i-shoutout our section, so Bandura. I will take this opportunity na batiin na yung section namin ng congratulations at pati na rin sa buong Locosur National High School, Yes. lahat ng students. Congratulations kasi finally masasabi na natin na graduate na tayo. Akala ko research defended. Research defended, Research graduation defended, lahat na yan
defended, lalong-lalo na sa section namin headed by our ever-dynamic advisor, Mr. Kurt Kenneth C.S. Passion. Hi, sir! So, thank you very much for your patience and your kindness at sa lahat ng mga lessons na tinuro mo sa amin. Kaya naman talagang nag-bloom yung section namin with 1 with high honors at 16 with honor students. Ang dami naman nun. To my friends, Ivy, Jessa, sino pa bang mga kaibigan natin sa classroom dyan? Sila Jasmine, sila Jaina, to Carl, and Glenn, kila Glenn, kila Von, kila Nathaniel, and then dito naman yung time siguro na babatiin ko na yung family ko, to my mother, Mama, Dada, Glidin, Ate Ella, Kiel, sa lahat din ng mga nanonood ngayon. Hello mga kabesh! Ikaw, Vince, may dagdag ka pa ba? Wala na actually, pero shoutout sa Brunner, papahabol ko yan. Kasi sinoutout mo section mo, shoutout ko din yung section ko. Shoutout sa mga tropa ko dyan, sila Joshua Cabales, Pops, name? I love you. Then sa Cadre Airsoft Club na pinaglalaroan ko this Sunday, shoutout din sa inyo. Then sa, ano pa ba? Dagdag teachers namin kay Dagdag sa Ma'am teachers Rowena. namin. Good luck din sa pregnancy journey mo, ma'am. At saka Yes. kay Sir Ferds. We love you, sir. Sir Ferds, no? Okay. Sino Okay. pa? Dagdag ka pa. Syempre- Kay Aliana. Yes, si OJ ulit. Shoutout ulit sa'yo. And yung sino pa ba? Yes, I miss you. Eh? Ayun. Pero ayun nga no, mga kabeshi. Shoutout sa lahat ng mga nanonood na kabeshi Yes. natin dyan. At maraming salamat po sa panonood at sana magpatuloy pa rin po kayong manood sapagkat maraming talento ang ating matutunghayan at marami pang kwento ang ating malalaman. Yes. Dito lamang po yan sa Rise Up Pigen! Bye!